Good day everyone! So today, tuturo ko sa inyo kung paano ba magbayad ng electric bill gamit yung PayMaya account nyo. So first, kailangan meron kayong internet connection at syempre, kailangan meron sapat na balance yung inyong account. And kapag meron kayo niyan, tatap na natin agad yung bills para hindi na matagal. And dito, hahanapin lang natin yung electricity or yung electric utility. Now, tap na natin electric utility. Now, dito hanapin nyo lang kung ano ba yung tawag sa electric company sa inyong lugar. Naka-alphabet na kaya hindi kayo mahihirapan. Pasensya na dahil wala rin tayong search tool dito. Pero mabilis lang naman. Ayan, habang hinahanap ko pa mga kabomboms, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. Thank you! Once na mahanap nyo na, for example, ito, tatap nyo lang, and dito, kailangan hindi kayo magkamali ng i-input na details. So, uulitin ko, kailangan tama po yung mga mailalagay nyong details. Yung account number, makikita nyo yan sa inyong electric bill. And dito naman sa may amount, siguraduhin nyo na isasama nyo din kung merong butal. So, for example, 590.30, yun yung exact amount na i-input nyo dito. Dito sa may bill month, ang ilalagay natin is yung billing period, yung dulo. So, for example, kasi hinahanapan tayo dito ng day eh. So, ito yung calendar, kailangan din natin mag-select ng day. Hindi yung day kung kailan kayo magbabayad. So, ito yung ilalagay nyo. Wait, pakita ko sa inyo. Para meron kayong pinaka-guide. Then, yung due date, ilalagay lang natin dito. In my case, ang due date nung sa amin or nung sa lola ko ay September 5. So, hanapin lang natin yung September. Pag na-select na natin yung date, tap na natin yung OK. And dito, ilalagay lang natin yung account name. Dito kung mapapansin nyo, yung account name ko is invalid dahil gumamit ako ng open and close parenthesis. Ito kasing lola ko, nasa building siya, so by unit. Tatanggalin nyo lang to, pero iiwan nyo pa rin yung unit. Halimbawa, kung naka-unit A kayo or B, included pa rin yun dito. And dito sa may account number, tanggalin lang din natin yung mga dash. Okay? So, hindi natin isasama yan. Now, tap na natin yung continue. There you go. Bago natin i-click yung pay, kailangan i-check muna natin yung details. Kapag na-confirm nyo na tama naman yung mga na-input yung details, itatap na natin yung pay. At dahil meron nga itong convenience fee na 10 pesos, yung 590.30 ko mag-a-add ng 10 pesos. So, ang amount due ko is 600.30. Now, tap na natin yung continue. And tap na ulit natin yung pay now. Ayan, payment successful na mga kabomboms. And pwede na rin natin i-view yung ating receipt. Hanggang dito na lang ang video natin for today, and kung meron kayong mga katanungan or suggestion, iwan nyo lang yan sa may comment section with #PayMaya. Thank you for watching and stay blessed!